plano niya, yung mapahamak ang ating Panginoon. So sabi diyan, although medyo malalim yung pagkaano po dito, sabi po dito, alisin ninyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa at talaga namang ganyan kayo. Ganyan kayo, sapagkat may handog na ang ating korderong pampaskwa na walang iba kundi si Jesus. So yan po. So, next slide po. Yan, sa verses 3 to 4 naman po. Ayan, sabi po dyan, ibang scenario na po ito. So wala na po doon sa nasa ibang scene na. So sabi po dito, then Jesus went to Bethany and he visited Simon at his house. Kung naalala niyo po, si Simon, yung pinagaling niya, dati siyang itongin, tama po ba? Ayan, at one time, Simon had a bad disease, ayun nga po, of the skin. While Jesus was eating a meal there, a woman came into the house. She brought a small store jar that contained expensive oil with a very nice smell. They used nard to make it. The woman broke the jar to open it, then she poured the oil over Jesus' head. So, alam niyo po, nung habang binabasa ko po ito, ako po kasi simple lang, naisip ko po yung hindi po ako mahilig sa perfume. Kulong lang po talaga ako. Naalala ko po kung yung mga kaedad ko dito, ang paborito ko pong kulong Angel's Breath. May nakakaalala ko mga sa inyo noon, or Innocence. Ayan po yung... So, iniisip ko po na nung panahon na yun, sabi ko diyan, habang inaaral ko po, yung papango na yun, na ipinor ng babae na yun. Sabi po dyan sa mga na-research ko, ito ay nagkakahalaga ng isang taong sweldo, ordinaryo, noong mga panahon na yun sa lugar dito. So nakita natin how valuable yung pabango na ginamit ng babaeng iyon. Sabi nga, nakita natin sa mga susunod na passages pa, makikita natin kung paano siya kiniritik siya ng mga tao doon, di ba? Next slide po. Ayan. Nakita po natin yung sabi nga, when a woman poured out a precious and costly perfume, it is an extravagant act of worship. Di po ba? Naalala ko po yung may one time po na may nagregalo sa akin ng perfume. Imported po siya. Yardley. Napakabango po niya. As in, hindi siya yung parang bulaklak na at wala akong makita dito sa Pilipinas. So naisip ko, gaano pa kaya itong pabango na ito na ibinigay ng babaeng iyan. Di ba? At kumbaga, ganon kalaki, ganon ka-genuine, ganon ka-extravagant yung love na ipinakita niya sa ating Panginoon. Sa ating buhay po ba? Habang alam mo po, mostly sa atin ay lingkod na ng ating Panginoon. May mga pagkakataon po ba na dumating sa buhay natin na maipakita natin sa Panginoon yung ganong klaseng pagmamahal? So hindi niyo po ako kailangan sagutin. Alam ko po, sa oras na ito, let us our remedies or atin pong pagnilay-nilayan yung buhay po natin before, nung umpisa pa lang na naglilingkod tayo sa ating Panginoon at ngayon na patuloy tayo naglilingkod sa Kanya. Amen po? Then, sige po, next slide po. Ayun na pala. So, nakita po natin yung, sabi nga, yung undisputed sacrifice ng babae na yun sa kanyang, na ipinakita niya sa ating Panginoon. Alam naman po natin na, yan, sabi nga niya, dito po sa mga verses na to, nakita natin kung paano po siya kinriticize ng mga taong naroroon. Pero alam naman natin na yung pag-criticize nila, hindi naman talaga para ibigay sa mga poor o sa mahihirap yung pera Nakita natin yung hidden agenda nila, nawa po ba, na para din sa kanila, yung halaga, kung hindi sinayang, sa isip kasi nila, sinayang ng babaeng iyon, yung pabango. And isang na-realize ko po dyan, si Mark, hindi niya pinangalanan yung babae. Ano po?
name ang nakalagay po doon. Habang inaaral ko, bakit kaya, sabi naman doon sa ibang, sa Matthew, sabi niya si Mary of Bethany, pero dyan po sa Book of Mark, hindi niya po pinangalanan yung babae. Ang nakalagay po dyan is name. Sige po, patuloy po tayo. Sa verses 5 to 7 po, basahin ko lang po ulit. Ayan. Para, yan, makikita po natin kung paano minang ng mga tao yung babae na yun. So sabi po dito, she could have sold it and she could have given the money to poor people. She could have sold it for more than 300 coins. A man would have to work for a year to get that much money. So they spoke angrily to the woman. Diba? Grabe yung ano nila, no? Sabi nila, dapat hindi po sinayang. Yung pabango na yan, ang dami na pwedeng magawa. Kung yan ay binenta na lang, di ba? Nakita natin doon yung, hindi kasi nila nakita yung pagpapahalaga sa ating Panginoon. Sabi nga, habang inaaral ko po no, muulan po ba? Sige po, next slide po. Sabi nga po, nung habang inaaral ko po yan, nakita po natin na ang ating Panginoon, habang minamag niya yung mga tao na yon, ipinagtanggol po ng ating Panginoon ang babae na yon. So sabi po din dyan, Jesus defends the woman. Natatakpan yung kortina. Wait lang po ha. Sabi po dito sa verse 6, she had done good things to me. She had done beautiful things to me. God reminds us to prioritize the spiritual than physical. Habang inaaral ko po yan, sabi ko nga, ano ba yung ang nakita ko po kasi dyan, yung opportunity na mayroon po tayo. Yan sabi ko po dyan, Jesus defends the woman to Judas' criticism by putting out the unique opportunity the woman ahead. Kaya sabi nga po dyan sa John chapter 12 verse 8, you will always have poor people with you, but you will not always have me with you. Isang bagay po na na-realize ko dyan is yung atin pong paglilingkod sa Lord. Every time po na maa-assign tayo, yun po yung nag-sink in sa akin na we are not always assigned. Hindi po tayo palaging na-assign, pastora, sa mga task dito ba para sa ating Panginoon. And yan po yung pinabanggit dyan na unique opportunity. Isang privilege po talaga na makatayo tayo at makapaglingkod po sa ating Panginoon. Dati po, sabi ko nga po ng mga panahon na yun, hanggang ako po talaga hanggang likod lang ng kurtina. Hindi po talaga ako pangunahan. At minsan po, honestly, kahit hanggang ngayon, hindi po nawawala yung kaba. Every time po, natatayo po ako dito. Pero, alam niyo po, habang inaaral ko po yung mga verses na to, naramdaman ko po yung nais ng Lord na ituro po sa atin ngayong gabi. Na yung opportunity na ibinibigay po natin ng Diyos sa atin para tayo po yung makatayo at makapaglingkod sa Kanya is unique at precious. Kasi nga dapat, maraming pwedeng ilagay ang Lord. Pero bakit tayo? Tayo ang pinili niya. Diba? So yun po yung nais ko na i-impart sa inyo ngayon na every time na tayo po ay tatayo, maglilingkod sa ating Panginoon, lagi pong ibigay natin yung the best. Tandaan po natin yung sinabi ng Lord dito sa Book of John, chapter 12, verse 8. Sabi po niya, uulitin ko pong muli, you will always have poor people with you, but you will not always have me with you. Okay po? So yun yung nais ko pong i-emphasize ngayong gabi, na lagi po natin pahalagahan. Every time po na tayo po ay tatayo, maglilingkod sa ating Panginoon, yan man po ay nakikita o di nakikita ng ating Panginoon, ng tao sa mundong ito.
let's do our best. And nandun po lagi yung wholeheartedly yung paglilingkod po natin sa Kanya. Ano po? Then, sige po, tuloy po tayo. In verse 8, yan, 8 to 9, makita po natin dyan, basahin ko po muli. Diyan naman po ay ikinument ng Lord yung babae niya. Sabi po dyan sa verse 8, this woman did what she was able to do. She poured oil over my body. So now, my body will be ready to people to bury me. I tell you this, everywhere in the world, people will speak about God's good news. At the same time, they will also tell people about the good thing that this woman had done. And so they will remember her. So dyan, sa verse na yan, sige po, next slide po. Nakita po natin kung paano pinuri or kinument ng Lord yung babae na yun. Sabi po dyan, may pera naman tayo. yan, sabi po dito, mabilis po ako, malapit na po ang matapos. Sabi po dito, Jesus predicts whenever and wherever the gospel is proclaimed, what this woman has done will be told in memory of her. Mark does not, ayan, ito pala yung reason, kaya hindi pinangalanan ni Mark ang babaeng iyon. Kasi tayo, di po ba, madalas, saan po tayo nare-remember? Sa pangalan po natin, tama po ba? Kapag tayo, pag sinabing si, ano yan, kilala natin, kasi alam natin yung pangalan niya. Pero nais ni Mark na ang matandaan po natin dito ay hindi yung pangalan ng babaeng iyon. Kundi ano po, ito po yung nilagay ko dyan. Mark does not record his name, but her act will be remembered forever. So yun po yung nais ni Mark. At yun din po ang alam ko na nais po ng bawat isa sa atin. Na tayo, ma-remember tayo, pwede ng mga tao, pero lalo higit ng ating Panginoon. Hindi sa pangalan natin, kundi doon sa gawa na ating pong nagawa sa mundo ito. Amen po? Kaya sabi po dyan, ang nailagay ko po dyan, whatever you sacrifice for the Lord will not be forgotten. It will last. Kaya sa ating pong paglilingkod, yun po yung baunin natin. Ito pong mga salitang ito, maging motivation po ng bawat isa sa atin habang tayo po ay naglilingkod sa Kanya. Amen po? Sige po, next slide po. Ayan, mabilis ko po, pasensya na po. Nawa po ay meron kayong natutunan nasa conclusion na po ako. Ayan, medyo may mga in-emphasize lang po ako dyan. Sabi ko po dyan, if you are a servant of Jesus, do what you can while you can for Him. So, habang tayo ay may pagkakataon, habang tayo ay may chance na maglingkod sa ating Panginoon, let's do it for the best. Let's do the best for Him. Amen po? And sabi nga po dito, your life is as fragile as the alabaster flask. You only have one life. Sino po may dalawang buhay dito? Si Adrian, may dalawang buhay. Okay, minsan lang po. So, tayo mabubuhay. Kaya po, let's do the best that we can do para sa ating Panginoon. Amen po? Sabi po dyan, don't waste it on things that cannot save, sustain, or satisfy. Jesus alone is worthy of our full devotion, greatest sacrifice, and highest praise. Isang bagay po na natutunan ko habang inaaral ko po, alam ko po yan matagal ko na pong narinig. Itong chapter na to, nabasa ko na rin po for how many times. Pero habang inaaral ko po, mas lalo ko pong naintindihan. At doon po sa buhay ng babaeng iyon, nakita ko yung tunay na pagmamahal sa ating Panginoon. And nawa po, tayo din, maramdaman din po natin habang tayo'y naglilingkod sa ating Panginoon, hindi yung pagod, kundi yung joy sa puso natin. Yung opportunity na binigay sa atin ng Panginoon upang tayo ay patuloy na makapaglingkod sa Kanya, ay makita po natin.
Kaya po, alam ko po, wala nang mapapagod simula ngayon. Wala nang mapapagod maglingkod sa ating Panginoon. Wala nang mapapagod tumugtog, sumayaw para sa Kanya. Amen po ba? Mahina po eh. Amen po ba? Amen. Nawa po itong mga salita natin na pagbulay-bulayan ngayong gabi ay maging inspirasyon po sa bawat isa, maging motivation po sa atin kung paano yan. Sige po, mayroon pa po akong sabi ko po dyan sa Philippians, ito iniiwan ko sa inyo. Sa Philippians chapter 3 verse 7 to 8, sabi po dyan, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon, ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Makamtam ko lamang si Kristo. Alam ko naman po na lahat tayo, in the long run, ang nais po natin na award ay yung to be with Jesus. So sa atin pong race na ito, patuloy lang po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Patuloy lang po tayo sa pagsunod sa Kanya. At nawa po itong mga salita niya ay naging kalakasan po natin habang tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon sa mga oras na to. Amen po? Sige po, tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po sa mga salita mo. Ngayong gabi, Panginoon, nawa po, ito po ay aming matutunan at may pamuhay. Makita namin, Panginoon, yung halaga ng paglilingkod sa iyo, Panginoon. Patuloy namin makita kung paano yung tunay na magtiwala sa iyo, tunay na manampalataya sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, dalangin namin, Lord, na patuloy mo kaming samahan palagi sa aming paglilingkod. Patuloy, Lord, na manguna ka sa aming buhay. Samahan mo kami, Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan, ng kalakasan, Panginoon, upang kami ay patuloy na makapaglingkod wholeheartedly sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, patuloy namin pinag-uubaya, Panginoon, ang aming buhay sa iyo. Salamat po. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen.